Ayan. So muli, salamat po 'no, sa inyong lahat, sa inyo pong pagdalo dito po sa atin pong, DEI, that's Diversity, Equality, and Inclusivity, orientation ano, on our, institutional policies on that, as well as the laws 'no, na pinaghugutan po natin. Kaya nakapagbuo po tayo ng nakikita po ninyo sa inyong screen, ang ating pong safe space policy. So may sariling safe space policy na po ang ating pamantasan at ito po ay, inaprubahan 'no, ng ating pong governing board noon pong 2025 sa pamamagitan po ng Board Resolution number 95. And then afterwards, ito po ay in-adopt at in-implement po ng ating pamantasan sa pamamagitan po ng University Order number 214. Ang petsa po ng University Order na yan ay October 28, 2025. At kung nabasa po natin no, yung University Order po na yan, makikita po na ang safe space policy po ng pamantasan ay fully implemented na po simula po ng taong kasalukuyan. So bakit po tayo nagkakandak no ng ganito pong orientation? At bakit mahalaga no na ang mga kawani maging ang mga estudyante po ng ating pamantasan ay magkaroon po ng engagement or kaalaman at the same time dito po sa atin pong safe space policy. Um, Through the years, no, in spite of our very serious efforts, no, to mainstream the gender perspective at para po mawakasan ang diskriminasyon, no, sa ating pong pamantasan, may mga nagpe-persist pa rin po ng mga gender biases, may nagpe-persist pa rin po na sexism, no, sa ilan po sa ating mga kawani, sa ilan po sa mga estudyante natin. Ito po ay nagre-resulta po sa mga sabihin natin na hindi magandang epekto no sa klase po ng buhay na meron tayo as an academic community. There are interpersonal conflicts. Syempre no, may mga complaints and kapag may naka-experience po kasi ng any form of violence or discrimination, ito po ay nakakaapekto sa kalidad ng buhay ng bawat isa, lalo na po sa biktima. At nakakaapekto rin po ito, or na nag-file ng complaint, no? Nakakaapekto rin po ito sa buhay nung nireklamo natin at doon sa mga bahagi ng kanilang inner circle. So mahalaga na maunawaan po natin ano-ano ba no yung sinasabi po ng ating safe space policy na alinsunod din sa napakarami pong mga batas at mga issuances ng ating mga uh, oversight agencies pagdating po sa safe spaces para po maiwasan na rin po natin ang misinformation, no? Yung maling impormasyon tungkol sa mga polisiya, sa mga protocols po, no? Na meron ang ating minamahal na BPSU pagdating po sa safe spaces. So, ang rationale po ng atin pong safe space, no, makikita po natin dyan sa inyong screen, ito po ay nakaangkla doon po sa strategic plan ng pamantasan natin from 2023 to 2028. So nakalagay po dyan na tayo po, bahagi po ng ating strategic plan is our strategic objective no na makapagbuo po tayo ng isang ligtas, inklusibo at sustainable po no isang nagpapatuloy na work environment, learning environment, kung saan ang mga empleyado, ang mga estudyante po no ay mabibigyan ng pagkakataon na ipagpatuloy ang pagiging innovative nila so that they can create no knowledge no and siguro makakreate din po sila ng isang klase ng buhay na masasabi natin na they are free to explore their identity, they are free to be the best versions of themselves. Ito pong strategic objective po na ito ay naka-anchor din no, doon sa vision statement ng ating pamantasan. So, kada flag ceremony, yan po ay ating pong nire-recite, di ba? Sabi, ang vision natin is to be what? Maging isang inclusive, sustainable na university recognized no for its global academic excellence at nag-set po tayo ng deadline by 2030. So, ina-affirm ng vision po na ito na meron po tayong goal na maging isang lugar kung saan niyayakap po natin ang diversity
ang equal opportunity po ay isinisiguro po natin sa lahat ng miyembro ng ating pong komunidad. Ito pong strategic objective po na ito ay nakaayon din no sa mission statement po ng pamantasan. Ano 'yon? To develop innovative leaders and empowered communities by delivering transformative instruction, research, extension, and production. So how are we going to do that? Through change drivers and responsive policies. So, nire-recognize ng mission statement po natin na yung transformative na klase ng pagbabago, yun pong equity, yun pong inclusivity, mahahalagang components po yan para makamit po natin yung educational excellence at yung pag-develop din no, ng lipunan na atin pong ginagalawan. Bahagi tayo ng lipunan na yan, so dapat hindi lamang tayo nakikinabang sa development interventions, dapat tayo po ay nakakapag-ambag din. So, when you have safe learning environments, ano bang ibig sabihin kapag ang learning environment, ang workplace mo ay ligtas? Wala pong discrimination, wala pong harassment, wala pong nai-intimidate, no? Yan po ay masasabi natin na indispensable po iyan para masabi nating effective yung edukasyon no, na ginagawa po natin sa atin pong uh, pamantasan. Now, pag ang isang kawani, pag ang isang estudyante, nakakaramdam po siya ng kasiguruduhan, ng respeto, maaari ngayon silang mag-engage ng buong buo doon sa pinag-aaralan nila, sa mga tinatalakay, sa mga ginagawa. Nakaka-develop po tayo ng critical thinking skills, no? So, ang isang safe learning and working environment, it fosters innovative inquiry, no? And it allows us, no, and it facilitates consideration ng iba't ibang mga perspektibo mula sa iba't ibang diversity groups, no? So, kahit sa research, 'di ba? Kailangan pag nagre-research po tayo, kailangan na supportive po yung setting natin para nakaka-pursue po tayo ng mga intellectual endeavors natin. Hindi tayo natatakot na merong magiging bias or merong pong ma-exclude. So yung psychological safety po no na ibinibigay ng safe working and learning environment, mahalaga po 'yan para ma-push pa po natin yung mga academic programs natin, yung mga serbisyo po natin at mai-advance po natin ang kamalayan ng bawat isa sa atin. So through the years, pinapalawak ng pamantasan po natin yung engagement din natin sa community. So, ang safe space policy po ng pamantasan, nakakapagbigay po yan ng isang very critical na framework, no? Para masiguro na yung interactions natin sa isa't isa, no? Respectful yan, inklusibo yan. So, pag nangyari yun, na-enhance po natin yung kakayahan ng BPSU na maglingkod pa sa iba't ibang diverse populations po ng ating pamayanan. So pag in-establish po natin ang safe spaces, no, whether that is an online space, whether that is an on-site space, no, pinopromote po niyan ang collaboration, ang creativity. So anong mangyayari kapag mas marami yung nagko-collaborate? Ano yung nangyayari kapag mas nagiging creative ang bawat isa? We learn to think outside the box, no? Yan po ay nagbubunga ng mas produktibo, mas impactful, no, na mga academic outcomes, research outcomes, extension outcomes, entrepreneurial outcomes, no? Kasi when you have safe spaces, lahat ng tao na engage doon sa mga areas of operations po natin, they will feel valued, no? Pinapahalagahan sila at sila po ay talagang kasali, no? Kumbaga, wala pong naiiwan sa gilid, no? Wala po yung nasa laylayan. So, ang safe space policy po natin, mga kapatid, napakarami pong mga legal na basihan po no ng ating safe spaces. So makikita po ninyo sa inyong screen yung iba't ibang mga basihan po no ng ating safe spaces. Mamaya po magpo-post po pa kami ng ng attendance link po no. So wait lang po kayo.
But for now, no, makinig lamang po tayo doon po sa talakayan, and then we will open po the virtual floor para po in case you have questions, no, before po natin i-end yung session po natin. Okay. So, balikan ko, no? Marami pong legal na basihan ang safe space policy ng ating pamantasan. So, number one po dyan, ang Universal Declaration of Human Rights or yung UDHR. Nakasulat po sa UDHR natin na lahat po ng tao ay ipinapanganak na malaya, pantay po sa dignidad at karapatan. So wala po dapat anumang dahilan para yan pong dignity na yan, yung karapatan na yan at ang mga kalayaan po na yan ay hindi po natin maprotektahan, hindi po natin yan maiangat, no? So regardless of race, regardless ng kulay ng balat natin, ng sex natin, wika natin, relihiyon, political opinion or affiliation, kung saan man po tayong social background nagsimula, tayo ba ay mayaman o mahirap, no? At iba pang socio-economic status natin, hindi po iyan dapat nagiging harang, no? Para po ma-exercise natin yung atin pong mga karapatang pantao at kasama na po dyan yung safety, no, and security. And then we have the UN CEDAW, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Ang UN CEDAW po, legally binding yan kasi na-ratify po natin yan dito sa Pilipinas. At sa ilalim po ng pandaigdigang kasunduan na yan, inoobliga po tayo, no, ang ating pong pamahalaan, ang ating gobyerno, ang ating estado, no, na dapat meron tayong mga measures, no, na appropriate para po mawaksi, matanggal natin ang diskriminasyon po laban sa mga kababaihan in all spheres of life, political, social, economic, cultural, no? Tapos nandyan din po ang Yogyakarta Principles at saka po yung Yogyakarta Principles plus 10. Ano po iyan? Isa po yung International Human Rights Standards, no? Nagbibigay po siya ng guidance tungkol po sa karapatan po ng mga tao regardless kung ano ang kanyang sexual orientation, kung ano ang kanyang gender identity, at binibigyan din po ng diin dito na yung pong ating estado, no, yung mga institutions na katulad po ng sa atin, meron po tayong obligasyon para masiguro na wala pong nade-discriminate, na poprotektahan po ang bawat isa sa atin sa karahasan. At kung sakaling dumating man ang pagkakataon na tayo nga ay na-discriminate pa din, at tayo ay naging biktima pa rin ng kahit anong forma ng karahasan, dapat may mga remedyo po, no, na ino-offer po tayo para po makakuha ng hustisya, no, yung pong mga naging biktima. And then, definitely, ang Sustainable Development Goals, isa rin po sa mga naging basihan yan, no, ng atin pong safe space policy. Particularly yung SDG number 4 kasi it focuses on quality education. And then, of course, you have SDG number 5. Yan po yung para sa gender equality, no, and women empowerment. And then, of course, nandiyan din yung SDG 10, no, so reducing inequalities. Ine-emphasize po ng mga yan yung pagkikreate, no, ng inklusibo at equitable quality education at pagpopromote po ng payapa, no, at inklusibo po, no, na lipunan. Ang BPFA naman po o yung Beijing Declaration and Platform for Action, yan naman po ang nag-establish ng isang komprehensibong balangkas, no, para ma-push po natin ang karapatan po ng mga kababaihan, ma-address natin ang gender inequality. So may specific provisions po, no, ang Beijing Declaration and Platform for Action na may kinalaman sa edukasyon at pagkikreate po ng safe environments. So, yun po yung sa international level po natin. Pagdating po sa konteksto ng ating bansa, syempre, nandyan po ang Konstitusyon ng Pilipinas, no? Kung napag-aralan na po natin, no, bilang kung may mga estudyante po tayo na kasama ngayon at mga kawani, no? Kung natatandaan pa ng mga kawani, sa Section 11 po ng Article 2 ng Philippine Constitution, ina-affirm po doon ang dignidad ng tao, ginagaranti ang buong respeto po, no, sa karapatang pantao. Tapos sa Article 3 Section 1 naman po,
nakalagay doon, no, na no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So, ibig sabihin, kung ako nareklamo ako na ako ay nang discriminate, hindi ako basta-basta dapat papatawan ng administrative sanction, 'di ba? Dapat may due process po 'yan. Kung ako ay nagreklamo, hindi rin po pwede na walang due process, no, na basta-basta na lang isasantabi, no, yung aking complaint. So may proseso po tayo, may protocols po na dapat sinusunod po tayo para parehas po nating maprotektahan po, no, ang mga karapatan ng mga magiging involved po, no, sa mga discrimination and complaints on violence. And then we have Republic Act 7610. So ano po yan? Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act po ang pangalan po ng Republic Act po na yan. Bakit may ganyan? Kasi may mga estudyante rin po tayo na nagiging classified po, no, as children, no? May mga nagiging community beneficiaries din po tayo ng mga bata. Meron din po tayong mga bata na posibleng magiging subject po sila ng ating pong mga pagsasaliksik. So, mahalaga po sa ilalim ng batas na special na protection po, no, para sa mga bata, para sila po ay maiiwas natin at mailigtas po natin sila sa iba't ibang forma po ng pang-aabuso, pagpapabaya, cruelty, no, hindi natin sila ma-exploit, di ma-discriminate, no, kasi yun po ay nagiging harang, no, sa pagde-develop po ng mga bata ng kanila pong mga sarili. Nandyan din po yung Republic Act 7877. So yan po yung Sexual Harassment Act of 1995. At dyan po dinedeklara na lahat po ng forma ng sexual harassment sa workplace at sa mga eskwelahan or mga training environments, yan po ay labag sa batas at ini-establish po, no, ng Republic Act na yan ang mga mekanismo. Number one, syempre lagi, no, para po hindi po yan mangyari, ma-prevent po natin ang sexual harassment. Yan po ay maipagbawal at nagbigay din po yan ng mga karampatan pong kaparusahan kapag ka po may napatunayan na lumabag dyan po sa mga nakasulat sa Republic Act 7877. Ang Republic Act 8353 naman po, yung anti-rape law, no, ng 1997, pinalawak po niya, no, yung definition ng rape. Iyan po sa ilalim po ng batas na yan, na-classify na po ang rape as a crime against persons, no? Di na siya crime against chastity, crimes against persons na po siya. At ni-recognize po na ang sexual assault ay isang violation, no, ng human rights ng isang individual. And then we have the Solo Parents Welfare Act of 2000, no? Inamend po yan ng Republic Act 11861. So ano naman yan? Siyempre, nagpo-provide po yan ng mga benepisyo, mga pribilehiyo para po sa mga solo parents at kanilang mga anak, no? Nire-recognize kasi ng batas na yan na iba po, no, ang mga challenges at pangangailangan ng mga solo parents. So, base sa datos po ng ating pamantasan, marami po tayo at patuloy na tumataas ang bilang po ng ating pong mga kawani at ng ating pong mga estudyante, no? Na sila po ay solo parents, sila po ay anak, no, ng mga solo parents. So kailangan meron din pong ginagawa ang pamantasan natin para rin po sa kanila na poprotektahan din po sila. Nandyan din po ang Republic Act 9262, no? So yung 9262 po, ito po yung Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. So dyan po binigyan po ng definition, no? At nagkaroon din po ng mga na-penalize na rin po, no, yung iba't ibang acts of violence against women and their children. Nagpo-provide din po ang batas na yan ng mga protective na measures para po sa ating mga biktima. Mahalaga po, no, na tayo po ay makapag-ambag at masabi natin na talagang sa level po ng BPSU, yan pong batas po na yan ay talagang kino-comply po natin ng higit pa sa kung ano yung hinihingi sa atin. Yung 9344, yan po ang Juvenile Justice and Welfare Act. So yan naman po ang nag-establish ng juvenile justice system. Pinoprotektahan po, no, at pinopromote po yung welfare ng mga tinatawag nating CICL, mga children in conflict with the law. Dahil sila ay bata, alam nyo sa Magna Carta of Women, children are
classified as one of the marginalized sectors, di ba? So, kailangan na pinoprotektahan natin sila. They became in conflict with the law because we also see them as victims din of the systemic discrimination and violence no ng mga environment kung saan po sila nagkamalay at namulat. So, binanggit ko na yung 9710, no? Yan yung Magna Carta of Women naman. So, si Magna Carta of Women, nire-recognize niya, pinoprotektahan po niya, at pinopromote niya po ang karapatan ng mga kababaihang Pilipino, lalo na nga yung mga nabibilang sa mga marginalized sectors po. So, yan po yung mga farmers, mga fisher folk, yun nga, solo parents, yung mga migrant workers po natin, yung mga disabled, no? Tapos, you have children, you have workers in the informal economy sector, mga Moro, no? Yung mga ilang halimbawa po yan ng mga marginalized sectors po natin. Siyempre, kasama po doon ang mga solo parents. We also have senior citizens, no? So, sa pamantasan natin, may mga empleyado po tayo na nag-60 years old na sila. So, ano sila? Considered na rin po sila as a marginalized sector. There was a time na nagkaroon po ng estudyante ang pamantasan na belonging to the senior citizen group na po, no? So, meron din po tayo dapat na ginagawa, no, para sa kanila. Hindi naman malayo na magkaroon po tayo ng mga estudyante kasi learning naman, di ba, is a lifelong process. And then we have Republic Act 10175. So, yan po yung Cybercrime Prevention Act of 2012, no? So, ina-address po niyan ang sexual harassment at ibang forma po ng gender-based violence na pinerpetrate sa pamamagitan po ng teknolohiya, no, ng information and communications technology. And then we have 7277, inamend po yan ng 9442. Ano po yan? Yan po yung Magna Carta for Disabled Persons, no? So sa ilalim po ng batas na yan, kailangan nagre-rehabilitate po tayo ng disabled, kailangan nade-develop nila yung sarili nila, tapos nagkakaroon sila ng self-reliance, no? At talagang dapat there are ways para masiguro natin na i-integrate nila yung sarili nila, no, sa mainstream na lipunan, yung hindi sila nahihirapang ma-access yung mga resources, yung mga information para magkaroon sila ng self-actualization. So mahalaga po na may ginagawa tayo bilang isang pamantasan para po sa mga disabled persons, no? And then you have the Republic Act 7432. Yan po yung Senior Citizens Act. And expand po yan ng RA 9994. So dyan naman po, ginagrant yung mga benepisyo, mga pribilehiyo po ng mga senior citizens kasi sila po ay senior citizens. They have a wealth of experience and knowledge, no? So dapat ma-maximize yung contribution din nila sa nation building, ma-promote po natin ang welfare po nila at ang kanila pong, yung well-being nila, no, as individuals with redeeming social value. Dahil napakarami po, no, ng maaari pong iambag ng mga senior citizens natin sa pag-unlad pa, no, ng ating komunidad, ng ating bansa. So, dahil senior na sila, syempre, susceptible na rin sila sa ilang mga bagay, may limitations na rin sila physically, pero hindi yon dapat harang para masabi natin na enjoy nila yung buhay nila at nakikinabang pa rin ang pamayanan sa kanilang mga kakayahan. And then you have Republic Act 11313. Yan na po yung Safe Spaces Act po natin. No? At yan po ay nagpe-penalize po siya ng mga gender-based sexual harassment sa mga public spaces, no? So, in-expand niyan ang 7277 kasi ang sexual harassment, di naman po pwedeng mangyari lang yan sa loob ng eskwelahan, di ba? At sa loob ng mga lugar kung saan naghahanap buhay ang mga tao. Nangyayari din po yan sa public spaces. At because of technology, nangyayari din po yan sa mga online spaces po natin. So, yun po yung mga Republic Acts na naging basehan natin. No? Pinag-aralan po natin yung mga laman yan. Kaya yan po ay naging isa sa mga ilan po, no, sa napakaraming naging tuntungan ng ating safe space policy. And then, dahil tayo po ay bahagi ng higher education institution sector, syempre, ang Commission on Higher Education, naku, yan po ay isa sa mga number 1 na monitoring agencies po natin. Ano?
So, ang CHED po noong 2015, nilabas niya po ang CMO number 1. So, yan po basically ang GAD policy po ng Commission on Higher Education at yan po ay dapat na sinusunod, no? Hindi lamang po ng mga opisina ng CHED, kundi pati po lahat ng mga higher education institutions ng Pilipinas, hindi lamang po sa sektor na nating public school yan. Hindi lamang yung mga state universities and colleges or local universities and colleges, pati po private, no? Higher education institutions ay required na sundin ang laman ng CMO number 1 series of 2015. Nandyan din po ang CMO number 3, no, series of 2022. Ito naman po ay inilabas ni CHED para magbigay po ng guidelines tungkol sa gender-based sexual harassment sa mga HEIs na gaya po natin. Tapos, isa pa po nating monitoring agency, syempre si Civil Service Commission. So, nilabas po niya yung resolution number 2100064. Ina-amend po niya yung provisions po ng 2017 Rules on Administrative Cases in the Civil Service, no? So, meron pong mga amendments po doon sa mga proceedings, no, kapag may mga sexual harassment complaints. Kasama na rin po dyan yung mga prohibitions, no, pagdating sa discriminatory or violent conduct, kapag ka po ang nakagawa po ng pagkakamali, ang offender po ay isang kawani, no, ng gobyerno. Noong 2021, naglabas po ng Memo Circular number 11 ang Civil Service. Yan po ang mga revised na rules po ng sexual harassment cases po natin. Kasi dahil nga nilabas yung Republic Act 11313, kailangan din po nilang sundin ang sinasabi ng 11313, kaya nag-revise po sila ng rules on sexual harassment cases through that memorandum circular. And then in 2024, ayun, no, through Memorandum Circular number 16, si Civil Service, in-establish na yung revised dress code for government officials. At dito natuwa talaga po, no, tayo dahil pinromote po, no, ng memo circular na to yung inclusivity, yung respeto sa diverse expressions po, no, ng mga kawani na nasa iba't ibang ahensya ng gobyerno. So gender inclusive po yung dapat na uniform, no? At saka yung polisiya po ng mga government agencies pagdating sa dress code, no, ng kanila pong mga kawani. Siyempre, dahil nag-o-offer po tayo, no, ng basic education din, so kinonsider din po natin ang Department of Education Order number 40 ng 2012 na establish po dyan, no? Yan po yung child protection policy po sa basic education, no? So, creating safe learning environment pa rin po siya for children. And then yung sa pagdating naman sa mga medium-term development plans, we have Ambition 2040. So, yan po ang nagiging anchor po ng development planning po natin ng ating pamantasan. At sa ilalim po ng plano po na yan ng bansa, ang vision natin, no, na yung mga pamilyang Pilipino, no, sila po ay ni-enjoy nila yung sinasabi natin na maginhawa, payapa at panatag na buhay. Strongly rooted po yan, no, doon sa sa culture natin, sa identities natin, no? Things like that, no? Kasi yan po ay magke-create ng safe and inclusive spaces para po sa lahat. So yan po yung mga legal na basehan natin, no, ng ating po. Ang dami po talaga nating legal na basehan dahil pinag-aralan po ito talaga nung technical working group po natin led by Dr. Candida Punla nung binubuo po ng pamantasan ito pong safe spaces. Hindi po natin ito basta-basta ginawa, no? Talagang ito po ay seryoso po na binuo ng pamantasan. Nagbigay po din tayo ng karampatang panahon para po makapagbigay din po ng komento ang iba pa pong mga officials, employees, no, pati mga estudyante po natin ay binigyan po ng draft niyan before that was presented to the governing board, no, for the final approval. And then, so
Kanino po applicable ang safe space policy po ng ating pamantasan? It applies to everyone. To employees. So sakop po tayo, no, ng policy na ito. So pag meron po tayong ginawa, meron tayong na-experience na pasok po sa safe space policy, no? Yan po ay applicable po sa ating lahat. Regardless po of employment status or rank po yan. Kay permanent ka, kay non-permanent ka, job order ka, contract of service ka, contractual ka, part-time ka, no? It doesn't matter. You are covered, no? By the safe space policy. Lahat ng estudyante, no, na naka-enroll po sa mga academic programs or course natin, kahit yan po ay mga short-term courses, undergraduate, graduate programs, non-degree, no, yung mga ganyan po. Basta po naka-enroll po sa atin, foreign students, all of those things, sila po ay sakop din po, no, ng polisiya po na ito. Siyempre, may mga stakeholders din po tayo. So, sino-sino yan? Yung mga service providers natin, yung mga establishments, mga tao, no, na nagbibigay po ng serbisyo sa pamantasan kapag na kumuha po tayo outside, no, ng maintenance and janitorial services. So pag nagpadala po sila dito ng mga maintenance and janitorial staff, yung atin pong tinatawag na mga agency guards, no, yung mga blue guards natin, security personnel, yung mga nandyan po sa mga campuses po natin na hindi po empleyado ng BPSU pero sila po ay mga concessionaire, no? Mga food service providers. Pag nagpapakater din tayo, pag meron tayong mga event, no? Bahagi din po, applicable din po sa kanila yan. Hindi rin po sila po pwedeng bastusin, hindi rin sila po pwedeng mambastos, hindi po pwedeng maging marahas, no? Yung mga nagpo-provide po, mga nagsusupply sa atin ng mga teknolohiya, mga equipment natin. Pagka nagkaroon po ng mga construction repair activities po, no, parang meron po yatang meron yatang hindi naka-mute. Ma'am Jet, pa-mute na lang, no, just in case may... Yes po. Thank you. So, as I was saying, no, pati po yung mga construction workers, yung mga contractors, no, pag merong mga infrastructure projects sa loob ng kahit anong campus natin, sakop po sila ng safe space. Yung mga transportation service providers natin, minsan, no, kapag pag kinakailangan talaga, nagrerenta po tayo ng mga sasakyan, di po ba? So, iba yung nagmamaneho niyan. So, sila po ay sakop din. Siyempre, yung mga kliyente natin, no? Hindi pa sila bahagi ng pamantasan, pero kliyente natin sila. Yung mga kumukuha po ng admission exam, no? Sa pamantasan. Kapag ka po may mga kliyente na gusto pong kuhanin ang pamantasan or kung sino man from the university as consultants, yung mga nasa community po na nag-a-adapt ng mga technology na nakikreate po at nade-develop natin, yung mga nakaka-collaborate po natin para sa mga research po natin, sa mga extension po natin. Siyempre, yung mga beneficiary groups po, no, ng ating pong extension programs, projects, and activities. Kasama rin po sila, sakop din po sila niyan. Dahil syempre kapag may mga official activities tayo, that is still considered as part of our jurisdiction. Yung mga partner na mga agencies po natin, di ba? Meron tayong mga nakakamowa na mga local government units, national government agencies, mga non-government organizations, mga civil society organizations, people's organizations, may mga international organizations din. Yung mga partners po natin sa industry, dyan sa mga ospital, no, sa mga eskwelahan, kung saan natin dinedeploy yung mga estudyante natin na for their on-the-job training, for their practicum, no, for their RLE, iba pang mga academic institutions, no, nakikipag-partner din tayo sa kanila. Sila po ay sakop din nito, no, while they are undertaking a partnership with us, no, for that particular partnership, pasok po iyan. Yung mga nagbe-benefit po, no, sa ating mga programs, projects, and activities, nagpa-participate po sa mga extension activities natin, yung mga tumatanggap po ng mga outreach initiatives natin, di ba, may mga ganyan po tayo. Yung mga nagpa-participate po sa research na community-based, di ba?
Minsan may uma-attend po na tagalabas doon sa mga public events po na inisponsoran ng pamantasan natin. Tapos minsan may mga nagbe-benefit din po doon sa mga university-led development projects po natin. Bahagi din po sila na sakop po no ng safe space policy. Yung mga nagmo-monitor po sa atin na ahensya, no? Yung mga agencies na nag-oversee ng operations ng ating pamantasan. So, andyan na sina CHID, sina Civil Service, for God, we have PCW, you have COA, you have DBM, no? Yung mga accrediting agencies and organizations, bahagi rin po sila ng external stakeholders po natin. And syempre, yung mga iba pa, yung mga iniimbitahan natin ng mga resource persons, kung meron po tayong ginagawang mga conference or pa-training, tapos tumatanggap po tayo ng mga trainees from other agencies, mga tagalabas, yung mga visiting scholars, visiting researchers, yung mga alumni po natin, yung mga donors po natin, nagbibigay po sa atin ng mga scholarships, 'di ba? Mga financial assistance sa mga estudyante, yung parents at saka guardians ng ating pong mga estudyante, tsaka yung mga bumibisita po sa campuses po natin. So lahat po iyan ay sakop ng safe space policy. Okay? So yung mga pamilya natin, basically, 'di ba, kasali din. So oras na pumasok sila sa pamantasan, oras na naging involved po sila sa mga transactions ng ating university, sa activities at mga events po natin, they are also covered by the safe space policy of BPSU. So kahit anong modality po no ang ginagamit natin to conduct our activities and events, yan po ay sakop ng safe space policy. So, pag nag-aaral, nagtuturo, minsan face-to-face classroom instruction yan, minsan online yan, minsan blended. Pag nasa laboratory tayo, pag nag-field trip, mga educational tours, kapag OJT na po, nagpa-practicum na, no? Kapag may academic advising na nangyayari, yung mga activities ng mga student organizations, mentoring sa research, yung mga ginagawa po nating activities sa labas ng campuses, okay? Yan po ay covered din po. Kapag nagtatrabaho ang isang empleyado sa loob ng campus, pag siya ay naka-work from home, mga field work, no, during official travel, napupunta siya sa mga conference, nag-attend ng mga training programs and workshops, kapag may nangyayaring evaluation and feedback session tungkol sa performance no ng isang empleyado, pasok din po iyon. Hindi natin po pwedeng lait-laitan ang isang empleyado in the guise of I'm just giving this employee yung evaluation ko sa performance niya at saka sa feedback niya. There is always a rights-based, a respectful way of communicating feedback. There is always a humane and dignified way na i-point out kung ano yung mga pwede pang i-improve ng isang empleyado nang hindi sila tinatakot, nang hindi ibinababa yung kanilang self-esteem, nang hindi niyuyurakan yung kanilang pagkatao. So, kasama po dyan yung mga activities po natin, no? Pag meron tayong ginawa, mga cultural programs, no? Yung mga sports events po natin, 'di ba? Yung mga fitness activities po natin. Pagka lumalabas po ang mga taga UATC, kasi po may mga campus hopping po na nangyayari, may mga orientation tayong ginagawa, graduation, mga recognition activities po natin. Pag lumalabas tayo sa community nga for our outreach programs, pag nagpe-present tayo ng research, may mga exhibits tayo, tapos may mga social gatherings din, no? With official university sanctions po, no? Yan po ay bahagi din na consider din siya as university activities. Pagka sa mga transactions po natin, no? Service delivery, consultation meetings, mga disciplinary proceedings, grievance, procurement activities, no? Financial transactions, may mga exchange of information din na nangyayari via email, group chat, mga ganyan po, no? Ibang administrative process. So, yan po ay sakop ng safe space policy natin, no? So, lahat po ng mga facilities and premises na pagmamayari at ino-operate ng pamantasan. So, kunyari, yung CCST, di ba? Temporarily, magre-relocate sila muna sa
isang lugar outside of the university. So we are operating that facility. So that is still considered as part of our jurisdiction. Yung mga yun nga, off-campus locations, very nice, no? So, sa mga social media groups na yan, no? Tsaka kung nagbe-maintain po tayo ng mga official social media pages, no? Pwedeng Facebook, ano ba, X, YouTube, ano pa ba, Twitter, mga ganyan. No? So, ang pamantasan po natin, we reserve the right na i-address po ang mga behaviors na nangyari outside of these contexts kapag yung nangyari, meron siyang direct impact no, doon sa university environment or what happened constitutes a threat to the safety, to the security, and well-being ng kahit sinong miyembro po ng atin pong academic community. So, dyan po, no, tandaan po ninyo yun. Malinaw na malinaw yun, eh. Tinatagalog natin para malinaw. Siyempre, para maintindihan din po ng iba pang mga stakeholders din po natin. So, ang policy statement po natin, very simple, no? We will never ever tolerate, nakalagay dyan, zero tolerance. We will never tolerate. Di po natin, we will not turn a blind eye, no? We will not look the other way. We will never accept discrimination. We will never accept harassment. Zero tolerance tayo dyan. Violence. Any form ng unfair treatment po dahil lamang sa sexual orientation, gender identity and expression at iba pang protected attributes. Okay? So tayo po bilang pamantasan, ang policy statement natin, no, we are dedicated saan? Sa pagfo-foster po, pagbubuo, pagpapanatili ng isang supportive, respectful, inclusive na environment kung saan niyayakap ang diversity at bawat isa po ay maaari pong mag-thrive, no? Ma-develop, mag-reach ng full development, no, nang meron siyang dignidad at sense of safety. Okay? So, meron po tayong tatlong key commitments sa ilalim po ng safe space policy po natin. Sa isahin natin. Nakalagay dyan, one of our key commitments is inclusive access and admission. So, papaano po natin gagawin na magkaroon talaga ng inclusive access and admission? So, sisiguraduhin po na para maging estudyante ng pamantasan, merits-based. Okay? Tayo po ay tatanggap dahil sila po ay nakapasa doon po sa exam, sa interview, at while the interview is ongoing, admission should not be based on race. Hindi siya dapat naka-based din sa kulay ng balat. Maitim, maputi, kayo mangge. No. Hindi dapat basehan yon. Hindi dapat basehan ang edad, hindi basehan ang national origin, ang sex, ang gender, may asawa ba o wala, o kung ano ang kanyang paniniwala. So, reasonable dapat, ipakita po na talagang nag-effort po ang pamantasan para ma-accommodate po natin ang mga estudyante natin na may physical and learning disabilities at ang commitment to provide equitable educational opportunities for all dapat po nandyan. Pagdating po sa equal employment opportunity, ano commitment natin dyan? Sa pamamagitan po ng Human Resource Management and Development Office, iginagarantiya ng ating pong pamantasan na yung pagre-recruit, yung pag-hire, yung pagtitrain, yung pagpo-promote, at yung pagbibigay po ng mga recognition for performance, very strictly dapat naka-base lamang po yan sa merit, sa fitness, no, to do the work. Regardless po, no, again, lahat ng binanggit ko kanina, hindi po dapat maging basihan ang sex, ang gender, gender identity, orientation, disability, ethnic background, economic status, no. Ang personal actions po dapat lagi fair at saka inclusive. So if you feel na naging unfair, you have the right to file a complaint. Okay po? So, ano naman yung isa pang key commitment? Support for persons with disabilities. So, ang BPSU po,
Kinocommit niya ang sarili niya under the safe space policy na magbibigay po siya ng proper assistance and consideration sa mga estudyante at mga kawani na meron pong disability. So kasama po dito yung reasonable accommodations like dapat ang facilities accessible. Maaari pong magkaroon ng adjustments doon sa workplace, no? Pati doon sa kung paano siya nagtatrabaho. Counseling is one. Mentoring is also another way of showing the commitment for that, no? Tapos dapat po may health services po, no, na maibibigay po sa mga uh, kasama natin, no, na disabled para masiguro po na they are fully participating sa iba't ibang activities po ng ating pamantasan. Another key commitment is diversity sa programs and services. So tayo po bilang pamantasan, through the faculty na nagbubuo po ng ating pong mga uh, instructional materials, yung mga nagre-research, yung mga nag-extension, pati po yung mga frontliners po natin, registrar, clinic, library, guidance and counseling unit, yung security personnel po natin, yung nasa cashier, no, yung nasa ano na yon, frontliner group po yun ng finance, no. Dapat nagde-disenyo po sila, nag-a-administer sila, nagde-deliver po ng mga programa, no, para po maka-respond po tayo sa national and regional development. So dapat yung nade-develop din natin na graduates dahil nga very diverse na po yung pagtingin natin, nagiging very qualified sila regardless kung ano man ang socio-economic ano nila status nila. Very qualified, highly qualified po yung magiging graduates po natin, no? And then safe and respectful environment is another key commitment. So sabi nga doon sa zero tolerance policy, bawal na bawal po ang diskriminasyon. Hindi lang dahil nag-discriminate ka against a woman, kundi yung iba pang reason kung bakit ka nagdi-discriminate sa isang tao, no? Bawal na bawal po ang harassment. Bawal na bawal po na mag-etsyapera ka unfairly, no? So, BPSU, we will cultivate a kind of environment that is respectful. Yung pagkakaiba-iba, hindi po yan ginagamit para mag-away-away. Kung meron kang different na opinion doon sa naririnig mong sinasabi ng kabilang ng kausap mo, you can engage in meaningful conversations without being disrespectful, without the intent to destroy or tear down. Mahalaga kasi if we are able to talk, if we are able to do a dialogue, kung ano yung mga bagay na hindi natin pinagkakaunawaan, if we are able to do that and negotiate, no? One, yung difference binibigyan natin. Hindi naman talaga tayo magkakapareho eh. Bottom line yun. Given yun, hindi tayo magkakapareho. May kalayaan tayo mag-isip ng sarili nating opinion. Pero, hindi pa rin dapat nawawala ang respeto. Meron po tayong mga mekanismo para doon natin i-raise yung mga concerns natin, and most importantly, our recommendations and our suggestions to make things better in the university and for the people inside the university. Ang mahalaga, we do all of these things with respect, no? And we treat other people with dignity as how we want to be treated. 'Di ba? Pwede ka namang mag-negate, pwede kang kumontra, pero hindi ka dapat nagdi-disrespect, no? Nangyayari po 'yun sa isa pong klase ng environment na mahalaga po yung respeto. And then there is transparency and participation. So dapat, no, para mapatunayan ni BPSU na transparent, no, ang kanyang operations, ang kanyang services, no, how the university does things. Very participatory po dapat ang policy making. Very participatory po dapat ang development planning. Nakasulat po yan sa policy. Ganito na po dapat. Hindi po pwedeng bigla na lang lilitaw ang isang policy nang hindi po na-involve ang mga stakeholders dyan. Hindi po para ma-inform lang sila, kundi para kumuha din talaga, no, ng inputs nila. At
i-consider talaga at magamit yung mga inputs po na yun. So dapat po ang transparency, no, and shared responsibility sa governance naka-embed po iyan. Sisiguraduhin po ng BPSU na yung boses po ng mga stakeholders ay nadidinig at kasama sa pagkikreate po ng mas equitable pa, no, na university environment. Siyempre, dapat patuloy din po ang papalagana po ng kaalaman, pagmo-monitor, no, so continuous education and monitoring. So magpo-provide po dapat ang pamantasan, no, ng mga patuloy, no, na education and awareness program sa diversity, equity, and inclusion. At regularly, i-assess po niya ang kanyang polisiya, yung kanyang mga practices para ma-check, naka-align pa rin ba yan sa best standards, no? Naka-align pa rin ba yan sa pangangailangan ng mga stakeholders po, no, ng ating pamantasan. So, yan po ang key commitments ng BPSU sa ilalim po ng ating safe space policy. Alright. So, sa ilalim po ng safe space policy, binigyan po ng kahulugan, nilista po kung ano yung mga bawal, ano yung proseso po, no, ng pagpa-file ng complaint, ano po yung karampatang mga sanctions at tulong, no, doon sa magiging parties ng complaints kapag sila po ay na-involve sa an act or acts of discrimination at saka an act or acts of violence, no? So nakasulat po iyan sa atin pong safe space policy. So doon muna tayo sa discrimination. Sa ilalim ng safe space policy, ano po ang naging definition ng discrimination? Sabi doon, ang discrimination daw po ay anumang gender-based distinction, no? Siningle out mo o kaya inetsapwera mo o kaya nilimitahan mo, no, ang isang tao. Anong naging epekto nun? Na-impair yung pag-recognize, pag-enjoy at pag-exercise ng kanyang karapatan, no? So that is discrimination. So ano po yung mga bawal? Bawal po, number 1, unfair discrimination sa pagre-render po ng public service dahil sa party affiliation or preference. So ibig sabihin, kunyari, itong isang empleyado na ito, alam niya na itong estudyante na ito, ang kanyang pinaniniwalaan, for example, na political figure is someone na kalaban, no, ng kanyang idol na political figure din. Hindi kita bibigyan ng fair na service, na treatment, no, because of political party or preference. Ayan, bawal po 'yun. Yung pong oppression, unjust or cruel exercise of authority or power, no? So pwede pong dahil meron akong designation, okay, no? Pwede kong I can make your life miserable. I need to be informed all the time kung ano ang ginagawa mo. Hindi ka po pwedeng lumabas kahit naiihi ka para lang maramdaman ko lang na talagang I am in a position of power compared sa'yo. You are below me, no? Ako ang magsasabi kung ilang minutes ka lang dapat nasa labas. Dapat alam ko kung nasaan ka all the time, no? Pag sinabi kong, papirmahan mo ito sa ganitong office, dapat ganitong oras nandito ka na, no? Yung mga oppressive na po na ganon. Yung kahit na wala naman klase, wala namang work, pero pati yung private time ng isang tao ay pinakikialaman din. No? Things like that, no? Yan po ay considered po as oppressive behavior. Grave misconduct po. So ano ba yung grave misconduct? Ito po yung mga serious tsaka deliberate po na pag-violate po ng ating batas tsaka ng mga in-established na rules po sa pamantasan. No? So mga deliberate na paglabag po sa fair and non-discriminatory practices na binanggit po natin kanina.
Yung conduct prejudicial to the best interest of the service. Ano po yun? Ito po yung mga actions na parang nakakabawas po doon sa maganda sanang reputasyon ng isang... The idea kasi is this. Sa ngayon, pag sinabi mong, nagtatrabaho sa gobyerno, ang pangit agad ng iniisip ng mga tao, di ba? Na parang, nako, yung mga government employees na yan, mga gago yan. So, kapag merong ginawa ang isang empleyado ng pamantasan na nagdadagdag pa doon sa ganon or nagkikreate pa talaga ng pangit no, na imahe ng mga nasa nasa sektor no ng public service. Yan po ay considered as conduct prejudicial to the best interest of the service. So, may favoritism ka, no? Sige, pwede ka nang hindi pumila kung bahala sa'yo. Prejudicial treatment yan. Discrimination related sa sexual orientation and gender identity, ayan, conduct prejudicial din po yan. Yung base sa preference mo, kung sino yung bibigyan mo ng mabait na serbisyo, kailan ka pleasant, di ba? Mga ganyan. No? So, yan po ay hindi po yan allowed, prohibited po yan sa BPSU. Yung treating persons less favorably compared to others dahil lang sa SOGI, no? Yung iba yung treatment mo sa isang tao dahil meron kang inassume, meron kang impression sa kanya dahil sa sexual orientation niya, kung ano yung gender identity, paano niya ine-express ang kanyang gender identity, ang kanyang sexuality. So, dahil iba yung treatment mo sa kanya, ayun, na-exclude siya, na-marginalize siya, no? Meron siyang mga karapatan na na-deny sa kanya. So, pagka kasi nangyayari yun, nakakapag-create tayo ng hostile environment. Diba? At nade-deny natin yung key commitment natin na yung access, no? Equal access doon sa services tsaka sa opportunities. Tapos yung laging pagrespeto sa dignidad ng tao, yun kasi yung nawawala doon. Ano pa yung prohibited po? Yung pagpo-promote or nag-i-incite ka pa ng discrimination or harassment against a person or a group of people or a group, no? Yung bang hindi ka na nakontento na ikaw na lang yung discriminate sa kapwa mo. Nagre-recruit ka pa no ng iba para man-discriminate, no? Kasi nagfo-foster po 'yan ng division, no? Hostility, and the university becomes unsafe pag nangyari yan. Denial or refusal outright, no? Ayaw mong ibigay yung access doon sa information, service, opportunity, saan? Employment, education, housing, health, ganyan, no? At iba pang mga programa po natin. Nangyayari po yan kapag hindi ka po pwedeng mag-attend sa ganyan, huwag kang a-attend sa ganon, pinagbabawalan, no? Hindi naman po talaga, sabihin natin, hindi justified, no? Yan po ay bawal. Discriminatory hiring, promotion, evaluation, discriminatory academic assessment, discriminatory na pagde-deny ng benefits, no? So mga unfair practices po yan ng employment, unfair practices po yan sa academic context, no? So yan po ay nagre-result sa unequal opportunities. Bawal po yan. Bawal po ang exclusion, marginalization sa mga activities or benefits based din on SOGI. No? Pag sina-sideline mo, ina-isolate mo ang isang tao, bawal po yun. So ano po ang procedure no sa pagpa-file ng complaints, no? You may formally file a complaint sa designated Safe Space Committee. Information about the Safe Space Committee, sino-sino po sila, ay i-release po natin the earliest next week, no? So ang complaint can be done in a written format, pwede rin pong online through a Google form. So later i-disseminate po natin no yung mga formats po na yan, tsaka yung link para sa Google form na yan. Pwede rin po through social media, pwede rin po via voice call. Meron po tayong designated na number para po doon sa mga complaints, yung sa ARTA, no? Pwede po yan. So, mahalaga po na malaman ninyo, oras na nag-file kayo ng complaint, dapat sasabihin sa inyo ano po yung track or control number na inassign po doon sa complaint or case ninyo para if you have questions, no,
yun pong tracking or control number po ang inyo pong sasabihin, ang inyo pong babanggitin para mas madali pong makita, no, yung status po ng inyong kaso doon po sa ah, sa 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 inventory, no, ng mga cases. Tapos dapat po ang mga complaints po agad-agad at saka impartially, yan po ay iimbestigahan base po sa turnaround time na nakaset. Ano po yung susundin natin na turnaround time? Yung nakasulat po doon sa Rules on Administrative Cases in the Civil Service at saka po doon sa mga existing manuals pa po ng ating pamantasan. So again, si complainant, si nirereklamo ay meron pong mga karapatan sa due process and confidentiality. Okay? Ano po yung penalties? Kapag napatunayan na ikaw talaga, no, nag-violate ka talaga ng safe space policy ng BPSU. Depende po ang sanction na administratibo sa gaano kalala at gaano ka-frequent yung ginawa mong offense. So, pwede po yung either written reprimand, so kung ano lang siya, kung light lang siya, tapos ang best mo lang siya nagawa. Pwede ring suspension, pwede rin pong matanggal na po, ma-dismiss, no? So, pag empleyado, madidismiss na from the service. Pagka estudyante, pwede po ma-expel, no? So, may iba pa pong disciplinary action based po sa iba pang mga rules and applicable laws po ng pamantasan natin. But usually, ang number one na nagiging basihan po natin dyan is the rules on administrative cases in the civil service for government employees and our student handbook naman for students. May assistance po tayo na maaaring ibigay doon po sa nagreklamo at sa inirereklamo, no? Kasi mahalaga po na na tinutulungan talaga natin ang bawat isa. So counseling is always part po, no, of the assistance na ibibigay po natin para po sa naka-experience ng discrimination at nireklamo ng discrimination, no? Bakit mahalaga po ito? Mandatory po ang counseling. So, hindi po pwedeng hindi po kayo mabibigyan ng counseling kasi hindi po natin po pwedeng i-underestimate, no, yung kakayahan ng counseling na ma-mitigate yung negative impacts po ng insidente. Tapos, yung pong offender, bakit bibigyan din ng counseling yung offender? Para ma-lessen po yung possibility na maging repeat offender siya. Kasi tandaan po natin, yung mga tao po na nagdi-discriminate ng kapwa nila, na nananakit ng kapwa nila, hindi naman po pinanganak na masamang tao yan. Yan po ay natuto lamang man-discriminate, no? Baka lumaki yan sa isang environment, sa isang community na normal yung nagdi-discriminate. Kaya akala niya, walang mali doon sa ginagawa niya. No? Kasi nanonormalize po iyan eh. 'Di ba? Depende kung saan ka nagmula, kung ano yung nakamulatan mo, no, na value system, na kultura. So, counseling is given to lessen the possibility of a repeat offense. Okay? Now, pagdating po sa violence, ano naman, sa ilalim po ng safe space policy natin, ang violence po, let me check. Ang violence po ay defined as any act of gender-based violence na nagre-resulta or likely magre-resulta siya sa physical, sexual, psychological harm or suffering. So kasama po dyan yung threats of such acts, no? Kumbaga, hindi mo pa ginagawa, nananakot ka pa lang, hindi mo pa ginagawa. So, kasama din dyan ng coercion, yung arbitrary deprivation of liberty, no? Kaya yan po ay nangyayari doon sa personal, kunyari, sa personal or private life. Kasi minsan, may mga estudyante tayo, may mga friendships sila na form or they have relationships, no? So, may mga nangyayari po, no, na mga forms of violence din minsan doon. Ano ang bawal? Physical assault, no? Battery, bodily harm. So kahit po na intentional na act na nagiging dahilan kaya ang isang tao po ay na-injure, no? Siya po ay nasasaktan. Kung nangyari po 'yan within university premises, kung nangyari po 'yan during university related activities, no? So you hit a person, you push a person, nanampal ka, nanuntok ka, no? Pagka po
any act of violence po na nagresulta po sa bodily harm, physical suffering sa victim, bawal po yan. Siyempre po, sexual harassment, no? So, unwanted touching, advances, sexual comments, 'di ba? Basta unwelcome sexual behavior po. Bakit? Kasi nagke-create po 'yan ng isang environment na hostile para doon sa victim. It's not comfortable for the victim. He or she doesn't feel safe, no? So, kasama po diyan yung mga inappropriate suggestive remarks, no? Kaya ingat po kayo sa mga green jokes ninyo. Request for sexual favors. Diyos ko po, Panginoon ko mahabag yan. No? Tapos yung mga non-verbal po, no? Na conduct na sexual po ang nature. Bawal po yan. Bullying, bawal po. Stalking, intimidation, threats, yung mga repeated na agresibong behavior po na ang intention ay manakit, mang-intimidate, mamilit ng isang tao. So, ang bullying, pwede po yung verbal, pwede pong physical, pwede pong psychological. No? Kasi sa bullying, merong imbalance of power, di ba? Stalking, no? Masyado kang makulit, no? Nagbibigay ka ng attention na hindi naman hinihingi. So, nagkakaroon ng distress, nagkakaroon ng takot doon sa biktima, doon sa person. No? So, intimidation din, no? Pwedeng actions, pwedeng words po yan na nag-i-instill yan ng fear, na yan ang dahilan kaya napipilitan silang gawin ang isang bagay. No? Bawal po yan. And any form of abuse po na masasabi pa po natin na degrading, no? Yan po ay bawal. So pagdating po sa violence, ang reporting po niyan, kung paano po natin nire-report yung discrimination, ganon din po natin siya nire-report. Ngayon, pag sexual harassment po, ang nangyari po sa atin, ang susundin po natin na procedure, yung nakasulat doon sa sexual harassment policy po ng ating pamantasan. At again, immediate protection and support po dapat ibibigay sa atin pong mga biktima. No? So, prompt, impartial investigation and resolution. Base pa rin po sa turnaround time. Ganun pa rin. So, ang sanctions po ay ganun din. Depende sa severity, no? So, from warnings to dismissal, pwede rin po na i-refer na po ng pamantasan sa mga pulis, no? Kapag ka po sa alinsunod sa batas ay dapat na sila ay tineturn over na sa kapulisan. Gagawin po ng pamantasan yan. So, ano po yung tulong? Again, pwede rin counseling. And then we have the gender-based violence prevention and referral system. Meron po tayong mga serbisyo na binibigay maliban sa counseling para po sa biktima ng karahasan, no? Specifically for karahasan. So may mga cooperating agencies din po tayo dyan. Kapartner po natin ang Commission on Human Rights na maaari pong magbigay ng legal assistance. Kapartner po natin dyan ang Philippine National Police, Bataan Provincial Police Office para po din sa inyo pong security, no? Kasi nga, minsan sabi ko nga kanina, minsan yung nangyari, kailangan na talagang i-report sa police at very time sensitive po iyan, no? Yan po ay bahagi po ng ng efforts po talaga natin para maibigay natin yung tulong na hindi na kayang ibigay ng pamantasan kasi number one, hindi na bahagi ng mandato natin yon. Hindi naman tayo pwede mag-detain dito, di ba? And then, kapartner din po natin ang DILG kasi minsan yung pong mga nanakit sa atin ay flight risk, no? Mabilis po maka-coordinate sa mga local government units, no? At may mga may mga ginagawa din po ang mga government agencies na yan to curb din gender-based violence. No? So, meron po tayong existing partnerships with them. Alam ko, nagbigay na po kami ng orientation tungkol po doon sa gender-based violence prevention and referral system natin. At madadagdagan pa po, no, yung mga cooperating agencies natin na tutulong para po ma-implement po natin yung mekanismo na yan at madagdagan pa yung mga services na i-offer po natin sa mga biktima ng karahasan, sa mga naging offender at sa kanila pong mga pamilya. So, ano po ang gagawin natin para ma-prevent natin ang discrimination, ma-prevent natin ang karahasan dito po sa ating pamantasan para manatili talaga siya na isang safe na espasyo. So, mahalaga po kasi yung
mas nag-uukol tayo ng oras talaga to prevent it. Hindi tayo dapat reactive. Dapat ano tayo, preventive tayo lagi, 'di ba? Hindi yung basta pag may nagreklamo saka na lang natin gawin yung trabaho natin. Hindi gano'n. Kailangan mas mabigat din yung effort natin to make sure na hindi ito mangyayari na hindi tayo makaka-create ng opportunity para sa mga offenders na gawin nila yung mang-discriminate tsaka manakit, di ba? So, continuous orientation po, no? So, patuloy po tayo, hindi tayo magsasawa, no, na magbigay ng orientation, mag-build ng kapasidad, no, para mas maunawaan pa natin, mas maintindihan natin ano yung ibig sabihin ng safe spaces, ano yung sexual orientation, gender identity and expression, ano yung karapatang pantao. Tapos, again, no, that is our policy statement, zero tolerance towards discrimination. So, anong gagawin natin dyan? Magiging agresibo po tayo na magdi-disseminate ng information at awareness. Through what? Social media platforms. So, may mga podcast ka dyan, audiovisual, ano po tayo, postings. Tapos, may mga duty bearers po tayo na mangunguna po para po dito sa mga information dissemination and awareness campaigns na to. Sino-sino po yan? For the employees, it's the Human Resource Management and Development Office. For the students, is the Student Affairs and Services Office. Kasama din natin ang Communications and Public Affairs Office dyan, no? Kasi marami pong followers, no, yung university page natin at sila po yung nagmamanage na. Para yan, nakikita rin po yan ng iba pang mga external stakeholders natin. For the alumni, you have the Alumni Relations Office. For the community, you have EDSO. For the international partners natin, you have the international relations. And then, syempre, si security services, kasama po dyan. Dahil meron po itong legal implication, kasama po natin ang Legal Affairs Office dyan. At syempre po, ang GAD-CHRE. So, maglalagay din po tayo ng mga malilinaw na signages, magdi-distribute po tayo ng mga kopya ng safe space policy. Actually, nagawa na po natin yan, no? We will play audiovisual material po, no, sa mga conspicuous areas, sa mga campuses kung saan madalas, sa areas doon kung saan nagko-congregate madalas yung mga estudyante. So, kung meron kayong mga television, yung mga opisina, no, doon ipi-play po natin yung mga material natin about safe spaces. So, madalas, saan ba nung maraming estudyante? Sa registrar's office, sa cashier, sa canteen, di ba? Yung mga ganyan. We will also partner with the instruction group para po sa pag-hold ng mga alternative classes. Tapos, yung NSTP modules, no? Magka-capacity building po tayo para po makapag-produce po tayo ng module on safe spaces na magagamit po sa NSTP. Mag-create din po tayo ng iba pang mga IECs pa. We will also do collaborations with our student publications, no? Makapag-feature po ng mga articles and write-ups, no, about discrimination and violence. We will designate safe zones, accessible reporting channels. Meron na pong itatayo na GAD help desk, no, for students this year. So magiging ano po siya, additional reporting channel po siya. And then definitely, no, active engagement po ng ating mga partners at ng community para palakas pa natin yung pagpo-protect, no, ng ano po natin, ng ating pamantasan at saka yung pagpo-promote ng inclusivity. Pagdating naman po sa corrective measures, no, o ayan, dapat po may counseling, psychosocial support po for both the victim and the offender, no? Para na-address natin yung emotional tsaka psychological needs nila, we facilitate yung healing, and then definitely promote accountability. No? Alam na alam po ng mga kasamahan natin from the Guidance and Counseling Office yung gagawin nila dyan. Kasi, one, they are professionals and then hindi naman po natin din kinakalimutan na patuloy pa rin i-capacitate po sila tungkol dyan. It will be mandatory, no, na lahat ng empleyado po ay umattend ng gender sensitivity training. No? Pinag-uusapan po dyan ng inclusivity. Magiging bahagi na rin po ito ng iba pang mga activities po ng, sa onboarding, no? Mga ganyan. Tapos, administrative sanctions po, no? Proportionate, depende kung ano yung gravity, frequency ng violation.
I-ensure po ng due process and fairness ang naginamit dyan. Restorative po ang justice approach ng BPSU. So, ibig sabihin, we will do the sanction, pero we will push for reconciliation, accountability, and community healing. Kasi this is the thing. When someone is discriminated against, when someone is abused, hindi lang siya yung affected, kung hindi yung community na kinabibilangan niya. It affects a larger group of people, 'di ba? So community healing is very important, no? So yan po yung mga corrective bahagi ng corrective measures po natin. May mga remedial actions po tayo, no? Na i-implement para makapag-promote po tayo ng recovery, ma-prevent natin yung ma-repeat yung incident, masuportahan palalo yung culture of respect and safety. And then, i-integrate po natin yung safe space policy sa iba pang mga in-establish na po natin na policy at mechanisms. At isa na nga po doon yung gender-based violence prevention and referral system para mas komprehensibo po yung mga support services na maaari pong ma-access, no, ng atin pong mga estudyante at ng atin pong mga kawani. So, pagdating sa monitoring and evaluation, syempre dapat malakas din po ang monitoring and evaluation. Papaano ba ini-implement ng BPSU ang safe space policy, no? Yan ba ay effective? Baka meron tayong nagiging problema, baka meron tayong nagiging lapses, baka meron po tayong nagiging mga choke points, no? Baka merong dapat na i-amyenda, no, pagdating po sa polisiya na yan. So bahagi po niyan ay magagawa natin through regular monitoring and evaluation. So how do we do that? The Safe Space Committee will be responsible sa pag-oversee po kung paano ini-implement yung policy. So sila po ang magda-draft ng mga forms, sila po yung magbibigay in detail, no, ng mga proseso at turnaround time. Kasi sila po yung magsiset ng internal protocols po, no, ng committee para po dito sa oversee nila ng implementation ng safe space policy. Kakaroon po tayo ng periodic na pagko-collect ng datos, no? Sa mga reported incidents, resolutions, ano na yung nangyari, no? Sa complaint, na-resolve ba, natapos ba, ano ang feedback from the community, no? So, bahagi din po iyan ng ating monitoring and evaluation. Kaya tayo po ay hihingi po ng mga statistics mula po sa CART, sa Committee on Anti-Red Tape, sa focal person po ng 8888, tsaka contact center ng bayan. Doon po sa CODI, manghingi po tayo ng statistics, no? Not individual details of the case, but just the statistics lang because of, data privacy and non-disclosure din naman. The Safe Space Committee will conduct an annual review po kung gaano ka-epektibo ang polisiya at sila po ang magre-recommend kung ano po yung dapat i-improve pa dito sa polisiya na ito. At yan po ay regularly i-report po, no, sa university leadership. So we're talking about the university president at sa mga stakeholders po natin. Yan po yung mga gagawin po to monitor and evaluate. So part of the communication plan of the safe space policy yung ginagawa natin ngayon, no? So we are disseminating information about it, and then later basta meron na po tayong mga orientation for students, ito po ay magiging additional topic na po ng SASO sa orientation po niya sa mga estudyante, especially yung mga new students, no? Ito po ay magiging bahagi din ng topic na i-discuss po sa onboarding ng mga empleyado. Ipapublish po natin ang safe space policy, IECs po natin and updates sa mga GAD corners ng pamantasan po natin. So may digital GAD corner po ang BPSU. If you go to the website, meron pong doon. May mga menu po doon, makikita po ninyo yung tungkol sa GAD. You click that is the digital GAD corner of the university. Meron din po tayong physical GAD corners in the campuses, no? So may mga bulletin boards po doon, may mga materials din po doon. We are also going to communicate the safe spaces and our policy sa mga pa-seminar, mga pa-webinar, no? Mga pa-training, pa-workshop, no? Para lagi po nating nare-reiterate yung mga prinsipyo ng polisiya po na ito.
Tapos, mag-o-open forum po tayo, magda-dialogues din po tayo. Bakit mahalaga yan? Kasi it encourages a culture of openness, di ba? Kapag meron kang mga ganon. Then definitely may mga feedback mechanisms naman po tayo in place. So yan po ay maaaring gamitin, no? Para po makakuha po tayo ng inputs, no, mula po sa ating community. So with that, kami po, no, ay nagpapasalamat sa inyo pong pananatili dito po sa atin pong orientation na ito. We did our best to really make it short lang talaga, pasensya na, no? Medyo humaba din, umabot din tayo ng halos 1.5 oras. Pero mahalaga po kasi na naiintindihan natin kung ano po ang pulisiya. Kasi para po sa atin, ang pulisiya po na ito po ay isang paraan ng pag-affirm po ng ating pamantasan na committed po tayo, no, sa pag-uphold po ng safe spaces. Kasi ito po ay isang essential na bahagi po ng mission natin eh. Yung mission natin na magbigay ng quality education, yung mission natin na panatilihing supportive po yung academic environment po natin. So ano po ang inaasahan sa bawat isa sa atin pagkatapos po ng training na ito? Moving forward, lahat tayo, no? Dahil mga peninsularis po tayo, lahat po tayo na bahagi po ng komunidad ng BPSU, we are expected, no, to embody, we are expected to support these principles po. Kapag nakikipag-interact na po tayo sa iba, kapag tayo po ay nagpa-perform na ng ating pong mga functions, kapag tayo po ay nakikipag-engage, no, with other people in whatever official activity of the university, no, we are expected to embody and support the principles of the safe spaces. Okay? And make sure na nai-implement po ang safe space policy natin, and making sure na nakakapag-ambag po tayo to prevent discrimination and violence. So maraming salamat po sa inyong lahat. So ngayon po tayo po ay mag-a-accept na po ng inyong mga questions. In case you have questions or kung meron po kayong mga points na you wanna clarify, now is the time to do it. Let me just post lang po the attendance link. Mautak din ako no? Siyempre. Ayan na po ang attendance link. Pa-post na rin po siguro, Ma'am Jet, ng attendance link doon sa live stream natin. Yes po, ma'am. Thank you. Do you have questions? I will stop sharing my screen now para po if you have questions. Ayan. May tanong po ba? Wala? Okay kayo? Naintindihan nyo ba? Yung mga pinagdadadaldal ko. Thank you so much. So, maraming salamat. So, sana dahil naintindihan na natin yung policy, hindi na tayo aabot sa punto na magpa-file ng complaint kasi tayo mismo nagtutulungan to prevent discrimination and violence. So, maraming salamat. I will keep this Google Meet open until 10:30. It's 10:25 so that lahat po kayo ay may pagkakataon ay click yung attendance link at makapagsagot po. Okay po? Pero other than that, once you are done with the attendance link, pwede na po kayong umalis. Pero siguro mag-picture muna tayo. Kung okay lang po, pwede po ba natin buksan yung mga camera natin? Kung kaya naman ng ating gadget, no? Buksan po natin yung ating camera. Okay lang din po ba na i-post din po namin ito sa naka-live stream naman, Magpo-post din tayo ng picture, di ba? Ayan. O, sige. Sino yung magte-take ng screenshot? Ako na lang po, ma'am. Alright, sige. Okay po. Smile po. Isang araw na lang. Smile na Saba tayo. po. Smile po. 1 BPS po. Okay po. Thank you po. Maraming salamat, mga kapatid. Thank you so much. God bless us all. Thank you. Pwede nyo uling panoorin, Naka-live stream naman. Thank you. Naka-post din po sa Facebook page
live stream po natin ang link ng attendance para po dito. We will accept the attendance until 5 p.m. today. Okay po, pwede po kayo magsagot ng attendance. If you are watching us through the live stream or through the video that is posted, no, you have until 5 p.m. today, February 5, 2026, to click the attendance link and accomplish that form. Thank you so much, everyone. Thank you so much. Bye. Scott, mag-ano na ako? Magli-leave na ako, pero hindi, wag na lang pala. Sige, let us keep this open until 10:30, and then after that, let's end the call for everyone na. You may stop siguro the live stream na din. Thank you. Sige po, ma'am.